Marami bang puno ng saging o banana sa inyong lugar? Dahil sigurado ako na maliban sa mga dahon at mga bunga nito na ating kinakain, ay kadalasang wala na nga itong masyadong pakinabang at hindi na masyadong pinapansin. Kaya naman halika, dahil sa videong ito ay siguradong magugulat ka na pati pala ang mga ugat o unod ng saging o ang puno ng saging ay makakain din pala. At hindi lamang iyan, napakarami rin itong dalang mga benepisyo at mga sustansya. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang saging ay isang klase ng halaman o puno na makikita natin kahit saan. Katulad nga ng niyog, ito ay maaari mo ring tawagin na puno ng buhay sapagkat mula nga sa dahon, puso, bunga, katawan at mga ugat nito ay napakaraming dalang pakinabang at halaga. Subalit batid mo rin ba na pati pala ang laman ng saging o ang rhizome nito ay makakain at mapapakinabangan din pala? Ito nga ay mayaman sa serotonin, tannins, dopamine, vitamin A, B at C at marami pang iba. At gaya nga ng prutas na saging, ay marami itong pakinabang at sustansyang daladala. Mainam nga itong makatutulong sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Ang content nitong vitamin A ay mainam sa pagpapanatiling malinaw ng ating mga paningin at iba pang mga katulad na kondisyon sa mata. Pangalawa, ang laman ng saging ay isang mainam na home remedy para sa masakit na tiyan o sa mayroong gastric heat. Ito ay dahil sa cooling nature effect nito na nagpapakalma sa sikmura at sa masamang nararamdaman. Mainam ding gamot sa mga sugat sa balat at sakit na dulot nito ang laman ng saging. Ang tinataglay nitong tannins ay napaka-epektibo nga sa pagpapagaling. Isa ring mainam na natural remedy ang laman ng saging o bilang anti-inflammatory agent. Ang taglay naman nitong vitamin C ay mainam sa pag-aalis ng mga free radicals sa katawan at ilang mga harmful virus na kadalas ay dahilan ng pamumuo ng mga cancer. Nagpapaganda rin ng kutis ng balat ang laman o unod ng saging at mainam na panlaban sa pagkakaroon ng pimples o pangangati. Nagtataglay din ito ng anti-asthma properties na upang hindi mo na kailangang gumastos pa ng napakamahal. At ang panghuli ay para naman sa mga umiihi ng dugo. Maaari kang kumonsulta agad sa inyong doktor o subukan ang laman ng saging bilang self-medication at isang mainam na alternatibo. Maaari mong ilaga ang laman ng saging at kainin tulad ng pagkain ng kamuting kahoy o kaya ng ube. Maaari mo ring inumin ang pinaglagaan o pinagpakuluan nito. Isang mabuting herbal na medisina. Isang natural na panlunas, organic at nasa tabi-tabi lamang. Pumili lamang ng puno ng saging na mayroong sapat na gulang at kunin ang pinakalaman o unod nito. Ikaw, ngayon mo lang din ba narinig na pwedeng kainin ang ugat o laman ng saging? Comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampo ng mga kaibang kaalaman na kapupulutan ng aral. Hello, what's up? Your best here. Saan-saan mo nga ba ginagamit ang dahon ng saging? Pambalot ba ng pagkain? O di kaya naman ay patungan? Dahil baka hindi mo pabatid na maging ang mga tuyong dahon man ito ay maaaring mapakinabangan. Katulad ng panlunas sa mayroong lagnat, sakit ng tiyan, at mga sugat sa balat. At iyan ang ating pag-uusapan at kung papaano nga ba ito
isasagawa. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit kadalasay ginagawang kainan o patungan ng pagkain ang mga dahon ng saging, kesa nga sa iba pang mga dahon na meron naman sa paligid? Maliban nga sa ito ay matibay at malapad, ang paglalagay ng pagkain sa dahon ng saging ay kinukonsidera palang prasad o sagrado, lalo na sa paniniwalang Hinduismo. Nagtataglay din ito ng masarap na halimuyak na lalong nagpapasarap sa pagkain, lalo na nga sa kanin. Kaya nga ginagamit din itong baunan o balutan ng kanin, lalo na nga sa mga probinsya. Ang puno nga ng saging mula sa ugat, unod, katawan, tubig ng katawan nito, at bunga ay kapaki-pakinabang. Subalit, ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga dahon nito, at ang napakarami pa palang pakinabang at mga gamit nito na maaaring hindi mo pa nga alam. Kung ikaw nga ay naninirahan sa probinsya, madalas ka nang makakakita ng mga puno ng saging at ang mga naglalaglagan nitong mga tuyong dahon na kadalasan nga ay kulay dilaw at brown kapag natutuyo na. Kadalasan itong kinukuha upang gawing paitlugan ng manok o kaya ay pugaran, pambalot sa sinakub o panutsa, pantali sa ilang mga gulay, pangpakintab ng sahig, at ginagamit na sapin sa pamamalansya. Subalit maliban pa dito ay hindi natin batid na mainam din pala itong panlunas sa ilang mga kondisyon at mga nararamdaman sa katawan. Ang dinurog ng sariwang dahon ng saging ay maaaring itapal sa inyong mga sugat, paso at galos upang mapabilis itong gumaling, sapagkat ang dahon ng saging ay nagtataglay ng cooling effect. Samantala, maaari mo rin itong gawing alternatibong sunscreen upang makaiwas sa matinding sikat ng araw. Ang kinatas namang sariwang dahon nito ay mainam ding inumin ng mga taong mayroong diabetes na maaaring makatulong na mag-regulate ng inyong sugar level dahil sa sangkap nitong rutin. Ang mga sinunog naman nitong tuyong dahon na inihahalo sa isang basong tubig ay maaaring makatulong upang mawala ang pagsisinok. Mainam din itong inilalaga at ginagawang tsaa na mahusay pala para sa mga taong mayroong lagnat at masakit ang tiyan o mayroong ulcer. Isa rin itong mainam na antioxidant, mabisang antibacterial at antifungal. Makatutulong din ang tsaang ito upang maiwasan ang maagang panlalabo ng memorya o ang pagkalimot. Mainam din ang tsaang ito para sa iniindang problema sa bato o sa inyong pag-ihi at marami pang iba. Kaya naman katulad ng bunga nitong saging ay marami ding sustansyang daladala ang mga dahon nito, kahit pa nga ito ay matuyo na. At kung may mga kakilala kayo na may utang sa inyo at maaaring nakalimot na, baka it's time para bigyan na rin sila ng tsaa buhat sa dahon ng saging. Ikaw, saan mo pa nga ba ginagamit ang dahon ng saging na maaaring hindi ko pa nabanggit? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay